Okay, good afternoon, everyone. Today is April 4. No? It's my fourth day, guys. Huh? Uh, uh, sorry. It's been my fourth day na tuloy-tuloy po yung live po natin. And bukas, panglimang araw na po, no? So, hopefully, I'll be able to finish the 5 day, no? 5 days kasi yun po yung commitment natin eh. 5 days a week. Okay? So, anyway, thank you for joining with me this afternoon, no? Nandito po si Miss Cathy from Kabangkalan, Negros Occidental. And if ever meron po ditong mga kasama po natin na naka-tune in na po, naka-live na po kayo at naririnig na ninyo po ako, please make a comment in the comment section po sa baba para kahit papaano po alam po natin na nandiyan na po kayo, no? At least, no, um, makita ko naman na naka-ano na po tayo, naka-live na po tayo, no? So, it's exactly 4:30, yun po yung announcement natin, and I hope na maraming makapag-join this afternoon, no? At if in case naman hindi po sila makaabot sa live po natin, they can always make some replays, no? Pwede po nilang panoorin ulit, pwede po nilang i-replay yung mga pinag-uusapan po natin dito. Okay? So as of now, meron po tayong 7 audience. And hopefully, ito po ay mag-comment po sila. Ayan, ito, nag-comment na po si Ma'am Priscilla Sugano from Cagayan de Oro City. So maraming salamat po ma'am sa pag-join po sa live natin today. At please, no, for those that are already able to listen, to hear me, kindly share it to your group chats, no, your teammates, para they will be able to join with us as well this afternoon. Okay? So, sino pa bang nandito, no? Antayan lang natin siguro mga 5 minutes more para at least baka ang iba diyan kabubukas lang ng mga cellphone nila. Okay, tingnan natin ha. Okay, so this afternoon kasama din po natin si Lodjin Malolot. Thank you for joining with us, Lodjin. Nandito rin si Miss Cathy, Ma'am Priscilla, Sir Lodjin, no? And hopefully marami pa po makapag-join sa atin. So please kindly make a comment in the comment section below para at least mabasa po natin that you are already tuning in. By the way, guys, bukas Friday, marami pong mga recruitment seminars sa various places na meron po ang DPPI. Like for example, in Butuan City, may seminar si Pastor Junji po dyan. Siguro dyan sa Cagayan de Oro, sina Ma'am Priscilla, kasama sila Ma'am Daisy siguro dyan, at saka nila ni Ma'am Mels. So, meet up lang po kayo. Tapos dito naman po sa corporate office po natin, alauna. Kasama din po natin diyan si Miss Queenie at saka si Miss Mirasol. Then sa Danau City po, kasama din po natin sina Sara Subosa. Okay? Then sa Bacolod City, sina Miss Arlene Sian. So, marami-rami po all over the places. So, meron po tayong mga seminars. At ang iba, I will be catching up with a seminar this evening at 8 o'clock. No? 8 o'clock po, via Zoom po yan. So if you have prospect na gusto nyo pong ma-invite sa business po natin, kindly inform them na hindi po sila dapat magpa-late kasi we start on time. Okay? It will be hosted by Miss Queenie at saka siguro assisted by Miss Nova. Okay? So marami po tayong mga events. Okay? Then maraming salamat, no? Kasama din po natin si Sir Warren Ducanis at kasama din po natin si Ma'am Florence Manlaran. No, kasama natin sila sa live natin na 'to. Okay? Siguro mga 2 more minutes na lang para at least makapag-share po kayo sa mga group chats po natin. By the way, guys, when you go out ngayong linggo na 'to, please magbitbit po kayo ng tubig. Sobrang init ho, no? Sobrang init, baka mag-dehydrate po kayo. Iwas-iwas po tayo sa heat stroke, mga kapatid, ha? So, drink a lot of water. Doon po sa medyo, may mga high blood, I highly recommend na wag po kayong masyadong maglalabas-labas. So, hindi naman sa
pinipigilan ko kayo pero for safety purposes na rin. So kahit naka-maintenance po kayo, wag mabahala, okay? So drink more water, drink water, water, water. Dose yourselves with water kasi ang sobrang init talaga, no? In fact, even ngayong oras na 'to 'no, at 4:30 medyo mainit pa rin, Um, you cannot help that, 'pag yung ano po, yung balat po natin matatamaan po ng init, eh, masakit talaga, okay. So today may kakaibang topic po tayo na pag-uusapan. In fact, ang topic po natin ngayon ay pinamagatan po nating Personal Finance 101. Bakit nga ba kailangan po nating pag-usapan ito? Now, over the past few years, no, mula po nating unang inulunsad ang mga talks about financial services ay maganda po ang takbo ng ng finances ng mga members po natin because natuturuan po natin sila paano i-manage yung finances nila. Now, it saddens my heart, it breaks my heart so much. Maraming salamat Miss Elena Godinez for joining. Ngayon po, it really breaks my heart na our people no longer understands the value of savings. Savings and investment po, they no longer value it. Na today, magkakaroon lang po sila ng konting pera, gasta, 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 gasta. I'm not saying that you don't spend. What I'm saying is that it is also important that we will be conscious about savings and investment. No, kasi sabi ni Mr. Chinkitan dati, it's not how much you earn, but it's how much you save that makes you financially secure and wealthy in the future. So kahit gaano po kalaki yung komisyon na tinatanggap mo or kahit gaano kalaki yung income na meron ka, 'pag hindi po kayo marunong mag-save at invest, you will never be able to accumulate wealth and of course, be able to retire well. So ngayon po nasasaktan po ako masyado na marami po akong nakikita na nagwi-withdraw ng mga savings nila. And it saddens my heart because it is supposed to be ang savings so you are buying a day in your life na hindi ka na magtatrabaho. Let's say for example ang ano po, ang cost of living mo, sabihin na lang natin let's say for example yung cost of living mo sa isang araw ay sabihin natin ₱500. 'Pag meron kang savings na ₱500, eh, para kang bumili ng one day in the future na hindi mo na kailangan magtrabaho. Kasi bakit? May naitabi ka na ₱500 na puwede mong gamitin in the future. Pero kung wala kang 500 na naitabi today, wala kang ₱500 na nai-save today, eh, siyempre wala kang gagamitin in the future. Kaya in the future, sa halip na nakaretiro ka, sa halip na puwede kang magbakasyon, sa halip na puwede kang magpahinga, you are not able to do it. Tama po ba? Okay? So, that's exactly the reason why kung bakit ngayon ay babalikan po natin ang konsepto ng savings. Kung bakit ito'y pag-uusapan natin ulit. Now, I'm not trying to squeeze you up, no? Hindi po 'yun ang intention ko. And I perfectly understand and I perfectly believe na bawat isa po sa atin ay of course meron po talagang mga kailangan pong babayaran. But if ever po na meron po mga situation na kinakapos ka sa mga payables na dapat mong bayaran, isa lang po ang solusyon do'n. Hindi ho ang hindi po pagkuha ng pera na nai-save mo kung hindi i-increase yung income na meron ka. Yan supposedly ang dapat na magiging mindset na meron tayo, 'no? So if kinakapos ka, hindi dapat ginagalaw ang savings kung hindi kailangan i-increase mo ang income na meron ka. Kaya the result is dapat kumayod ka. Dapat dapat gumawa ka ng mga pagkakitaan. Dapat kung meron kang negosyo ngayon, in the case may DPPI business ka, eh di itodo mo. No, itodo mo, trabahuin mo kasi eventually magkakaroon po 'yan ng mga resulta. Okay? So, ngayon babalikan po natin, i-revisit po natin ang mga topic na 'to kasi napakahalaga at napakaimportante po ang mga topics po na ito.
medyo natagal po tayo na hindi po natin ito na subaybayan, but, hindi pa naman huli, hindi pa naman huli para ito po'y pag-usapan po natin ulit, okay? So, by the way, if you are already tuning in, please paki-share 'no, sa comment section po sa baba para po, ito po ay ano po, makita po sa mga kasamahan po natin. Siguro maganda siguro 'pag maglagay tayo ng announcement, okay? Sandali, lagay tayo ng announcement. Please share this live stream to your group chats. Yan, pakita natin. Yan. So, yan para ma-remind, okay? O yan, okay. So, let's start 'no, let's start the ball rolling, okay? So, pinamagatan ko po ang topic na po na 'to today is, personal finance 'no, personal finance. Now, mag-reality check lang muna tayo 'no. Tayo po by nature 'no, by nature po ng bawat isa po sa atin ay spending, gastos 'no, that's the nature of man 'no. Now, bakit ko po nasabi na ito po'y isang nature ng tao? The reason why nasabi ko po 'yan kasi kung hindi po 'yan nature natin na gumastos, eh, di sana lahat ng tao sa buong mundo ay mayroon pong savings. Tama po ba? Hello, tama po ba? The reason why I was able to say that by nature man is really inclined to spend, it is because makikita mo at mau-observe mo today, each and every one of us ay hirap talaga magkaroon ng savings. Iilan lang talaga, there's only a few of us that really does have a savings. Now, the reality concept here is that it's a notion no, na hindi po natin masyadong nararamdaman kasi akala natin is okay lang. Pero ang situation na 'yan, kung ipagpatuloy po natin 'yan, ang kalalabasan po niyan ay ang nakikita niyo po sa screen. Sagana ngayon, gutom na bukas, okay? Now, I'm not saying that you don't reward yourself. Ako po, believer po ako sa pagse-celebrate ng mga small wins sa buhay natin. In fact, I always encourage our leaders to celebrate small small wins, no? Yun po yung always na mga encouragement ko po sa kanila. But not at the expense na maghirap ka in the future. Okay? Now, ang pera ho, paparating pa lang yan, papaalis na. Bakit ko po nasabi? Kasi nakalista na po ang napakarami po nating mga bayarin. Okay? Tama po ba? Now, ngayon ho, tingnan po natin dito po sa comment section po. Ngayon po ng mga nakikinig sa atin diyan. Sino po ba dito may mga utang na binabayaran? Okay? Sino po ba sa atin dito ay may utang na binabayaran? Ako ho, meron po akong utang na binabayaran. Sino pa po? Kung kayo po ay meron pong utang na binabayaran, paki-type po diyan, ako. Yan, paki-type po diyan, ako. Sino po ba dito ang merong utang na binabayaran? Ayan, ako po meron po. Meron po akong utang na binabayaran. Yan, si Sir Warren sabi niya, ako po. Yan. Good afternoon, Miss Maribeth Maranga. Thank you for joining. Sino po ba dito ang may utang na binabayaran? Ayan, sabi ni Maribeth Kalimpong, meron din po siya. No? Si Maribeth Maranga, sabi niya, ako marami. Yan. No? Lahat ho tayo. Halos lahat ho tayo ay meron pong binabayaran na utang. In fact, yung mga utang natin, iba doon ay mga product po sa mga maling desisyon po natin. Nagkakautang tayo in the past because we were able to make such a wrong decision. Now, it's okay na nangyari na yon. Nagkamali na po tayo ng mga desisyon natin. But what is important here is that we've got to understand that hindi po habang buhay ay kailangan po nating maghabol na pangbayad
para sa mga utang na meron po tayo. Kaya nga nasabi ko po dito na ang pera ho paparating pa lang 'yan, papaalis na sa sobrang dami po nating binabayaran. Naalala ko po one time when I was working with Pepsi Cola, ang tagal na po na panahon, kasi kami sa Pepsi is once a month lang po kami na sumisweldo. Hindi po kami gaya ng ibang kumpanya na 15-30. So, grabe matinding budget talaga kasi 1 month, eh. Once a month lang yung salary namin. So, siyempre, at first ay medyo nag-a-adjust po tayo sa mga pagbayad po ng mga bills, eh, nagkakautang-utang talaga, 'no? So ngayon, pagdating ng sweldo ko at the end of the month, ito parang dadaan na lang sa kamay, eh, kasi ng diretso na pambayad na sa mga ano, eh, sa mga may utang na mga utang natin, eh. So, dire-diretso na po 'yun. Naalala ko po dati kasi yun na nga, sinabi ko 1 month, eh, monthly yung salary namin sa Pepsi. Minsan ho, third week pa lang, naku, gipit na. So, the tendency is, eh, siyempre, may co-op kami, nangutang ako sa co-op, mga gano'n. Eh, pagdating ng sweldo, wala, parang dumaan na lang siya, 'no, parang dumaan. So, most of us is nasa realidad na 'to. No, I'm not saying na mali na talaga 'yan. What I am saying is that it is important for us to realize if you are in that situation right now, if ngayon nakikita mo, ngayon 'yan sa sarili mo na ang pera is paparating pa lang, ay binabudget mo na kasi diretso 'yan pangbayad sa utang at wala ka ng maitabi para sa savings. Now, if you are in that situation right now, if nandiyan ka sa sitwasyon na 'yan, then you've got to really, really, really think seriously. No, dapat dapat ito po'y pinag-iisipan mo talaga na seryoso. 'Di ba kanina sinabi ko na, "It breaks and hurt my heart so much." No, nasasaktan po ako sa sobrang dami na mga withdrawals ng mga savings fund sa time ngayon. Now, I'm not saying na you don't because that's your money. But what I am saying is that there was a time na pinagpaguran mo yun na mag-save ka. Alam niyo po ba ang value ng savings, guys? Eto, balikan ko ulit, kasi gusto kong ma-emphasize 'to, eh. Let us say, for example, ang cost of living mo sa isang araw, let's say for example, sa isang araw kailangan mong gumastos ng ₱500 para buhay ka sa isang araw. Okey, ha? Kailangan mong gumastos ng ₱500 para buhay ka sa isang araw. Ngayon, if ikaw, you are able to save ₱500, yang ₱500 na yan ay para na po yang pangbili ng isang araw in the future na puwede ka ng hindi magtrabaho. When you save an amount of money, you are buying a day in your future. Sa halip na mag-relax ka in the future, sa halip na you have a good retirement in the future, kasi wala kang savings ngayon, hindi ka nakabili ng isang araw sa buhay mo in the future, you will end up working even if supposedly you are retiring. Tama po ba? So that's the reason why nasasaktan ako ngayon na nakikita ko na yung savings na pinundar niyo for the longest time, eto ginastos niyo. Napakasakit ho kasi ang hirap kumita ng pera. Na as much as possible, you've got to spend that and you've got to set aside that amount of money for the future. Pang-future talaga. Save and you've got to invest. Gano'n po talaga yan, eh. Okay? Now, marami po sa atin ay nabubuhay ho sa 15 at 30. No, 15-30 or sa madaling salita, marami po sa atin ay sa ngayon may mga trabaho pa nabubuhay po sa 15 at 30. Now ito guys, I'm not saying that employment is bad, hindi po 'yan ang message ko. Ang message ko po is that if ang pinagkakikitaan mo lang ay nakadepende lang po diyan sa 15 at 30,
kung merong mga emergency na darating sa buhay mo, ang magiging resulta po niyan ay gipit. Bakit ho? Kasi tamang-tama lang yan, eh, minsan kapos pa, 'di ba? Am I right? So, if you are in that situation right now, no, kung ikaw ngayon, no, that you are in that situation na 15 at 30 lamang, then you've got to start thinking right now kung ano ang pwede mong gawin para kumita ka ng extra na income. Now, for all of you, I believe that you are already with us here in the PPI. You already have the means to produce an extra income. Meron na po kayong means para magkaroon po ng extra income. So, ito po yung gawin po natin. Dahil meron ka ng way na pwede kang mag-produce ng extra income, then definitely, kailangan mo talagang trabahuin ito. Tama po ba? So sa halip na ikaw ay pabanjing-banjing dyan na wala kang ginagawa para i-progress ang negosyo mo na to, then it's about time that you've got to start working with your business. Now start using the platform na pwede mong magamit para ikaw ay magkaroon ng benta. Now, and start also building your team para eventually in the future magkakaroon po kayo ng leverage na income. You already have the means to have an extra income right now. DPPI is a business that you can build it today, that will allow you to produce an income today and even allow you to produce an income in the future by means of building your team. Oh, sorry. 'Di ba? So right now, if you are listening to me there right now, trabahuin mo 'to. Huwag mong sayangin ang araw na wala kang ma-recruit kahit isa. Make it a lifestyle na kahit isa na meron kang pwedeng ma-recruit. Alam mo, marami sa atin, hindi na nagre-recruit kasi sabi nila sa sarili nila, ay total naman Sir Joff, yung na-recruit ko hindi naman nag-a-active eh. Now, precisely, kung ikaw ay hihinto sa pag-recruit dahil lang sa yung na-recruit mo ay hindi nagiging active, mas lalo pong hindi ka makapag-recruit. Normal po yan. Hindi po lahat ng tao ay makita ang nakita natin sa negosyo na to. And that is exactly the reason why the only way for you to be able to build your business is just simply to keep on doing what you are supposed to be doing. And if you think that if you are able to build a one big organization by doing nothing, I'm sorry, my friend, it will never happen. So if you wanted to have a big organization, you've got to put it in your heart that you are going to put the mindset na kahit papaano ho, makapag-recruit ka kahit isang tao, isang araw. Dapat may ma-invite ka. Dapat may ma-sharean ka sa business kahit isang tao, isang araw. Hindi natin alam kung yan ay magiging seryoso or hindi. But at least, take note of this. If that person will just persist on attending seminars, attending workshop, attending PKS, attending site tour, one day, yung tao na yan ay magpo-prosper sa business na to. At if ikaw naman ay hirap ka sa paghanap ng kliyente para makabenta ka, then use a platform. Use a platform. You know what? Always remember, entrepreneurs finds ways in order for them to be able to grow their business. Hindi po kayo empleyado, hindi po kayo ahente, kayo po ay isang negosyante. At ang negosyante ho, maghahanap po yan ng paraan para kumita. Hindi po iniisip dyan, ang tingin po nila sa investment ay hindi po yan expenses. Kung ikaw ay magsa-subscribe ng Lamudi, kung ikaw ay mag-subscribe ng Profit, kung ikaw ay mag-subscribe ng ano pa dyan, hindi po yan expenses. Yan po ay investment. Investment po yan pag ang negosyante mag-isip po ng ganun, hindi po niya tinitingnan na ay hindi kasi kaya ng mga downline yung mga payment na ganyan eh. No.
Ang negosyante ho ay maghahanap po yan ng paraan para kumita siya. Kung kailangan niya mag-invest sa isang bagay para mas lalo po siyang kikita po ng malaki, gagawin po niya yan. Ngayon, ang tanong, kayo po ba na nakikinig sa akin dito ay negosyante o hindi? Na sino po yung negosyante? Pakitype po dyan ng yes. Sino po ba dito ang negosyante? Pakitype ng yes. Di ba? Ang negosyante ho will always find ways in order for them to produce the income that they wanted. Kung gusto mong mag-invest ng isang website, meron akong shinare dyan. 3,999 one-time investment. Then forever, meron ka ng website. Ito, i-develop mo. One day, magkakaroon ka ng maraming benta. Lugi ba yan? Hindi. Because one day, you will have more sales. Ang negosyante ho, hindi ho tinitingnan kung magkano yan ngayon. Ang tinitingnan ng negosyante kung magkano ang magiging resulta in the future. Ganon ho ang negosyante. Kaya kayo po, tinatawag ko po kayo ng real estate entrepreneur kasi dapat ho, yung pananaw natin ay nasa future na. Get out of that mindset na empleyado mindset. Get out of that mindset na ahente mindset. But embrace being an entrepreneur. Kasi ang negosyante lang ho ang nakakaintindi sa word na risk. Hello? Negosyante lang ho ang nakakaintindi sa word na risk. And if you wanted to succeed in the business na meron po tayo ngayon, you've got to understand that in business, there will always be risk involved. At one time ho, nagtanong po ako sa sarili ko, kasi may shineran po ako na about considering investing a website. Then, ang sagot ho ay walang pera ang agent pag-invest nun. Pero pumasok ko sa isipan ko, bakit yung ibang tao, pag nag-attend sila ng seminar ng networking, kahit walang pera, pag nakita nila ang potential ng negosyo na inatinan nila, maghanap sila ng pera. Maghanap sila ng pera para makapag-invest. Di ba? Kaya sinabi ko, parang may mali eh. Parang may mali kung ganun ang paningin ng mga DPPI partners natin. So ibig sabihin, hindi po tayo nag-develop ng negosyante. Ang dinidevelop po natin ay ahente. Kaya ho maraming bumibitiw kasi ahente lang ho ang bumibitiw. Ang negosyante ho, hindi po yan bumibitiw. Observe mo po yung negosyante, yung totoong negosyante ha. Ang negosyante, pag magbukas ng negosyo yan, let's say for example, magbukas ng tindahan yan. Pagbukas ng tindahan yan, kahit wala akong bibili sa araw na yan, bukas pa rin ang tindahan na yan. Kasi naniniwala ang negosyante na sa ngayon, binibuild up ko pala yung negosyo. Di ba? So right now, ito lang po yun. Whatever you are in right now, use the platform. Because ang sagot ho, kung gipit po kayo, ay hindi po galawin ang savings. Kung hindi i-increase ang income. Again ho, ulitin ko po to. Nasasaktan ako na nag-review sa sobrang daming ginalaw na savings fund. Alam mo bakit? Kasi supposedly, magiging maganda yung buhay mo in the future. Pero ginalaw mo today eh. So mag-uumpisa ka naman ulit. Kakayod ka naman ulit. Magsisave ka naman ulit. So back to zero ka na ngayon. Ganun lang po yun. Simpleng understanding lang. Nabubuhay pa po kasi tayo sa 15 at 30 na mindset. Ang 15 at 30 na mindset ay hindi po yan patungkol sa bilang isang empleyado. Hindi lang po yan.
nabubuhay po tayo sa income ngayon, gasta ngayon. Sabi ko nga, eh, kung gusto mong magkaroon ng magandang retirement in the future, ang gagawin mo lang bumili ka ng araw, isang araw sa future na para puwedeng hindi ka na magtrabaho. Let's say for example, ang gagastusin mo sa isang araw in the future ay ₱500 o mag-save ka ng ₱500 para in the future, in 2050, isang araw doon hindi ka na kailangan magtrabaho kasi may ₱500 ka ngayon. Gano'n lang po 'yun. And if you continue to do so, na parating nagse-set aside ng certain amount of money, then your retirement will really, really, really look good. Okay? Alam mo bakit? Ano yung rason kung bakit a 15 at 30 mindset tayo? Sino yung may kasalanan dito? Ito po yung tinatawag natin na instant gratification. Kasi gusto natin na i-satisfy yung cravings natin sa paggastos. Alam niyo po guys, ito po yun ha. Always remember this. Hindi ho natural sa tao ang mag-save. Struggle po natin lahat 'yan ang pag-save. Kasi ang natural at normal sa tao ay ang gumastos. 'Pag meron kang kinita, ang normal action po dun ay gumastos. 'Di ba? Ito po yung may kasalanan, instant gratification. So ngayon alam natin na yun ang problema. Kaya ngayon dapat conscious tayo. Alam mo dito guys 'no, dito sa DPPI, 'pag eto'y trinabaho mo lang na husto ang negosyo na 'to, in the near future, sa future ho, magiging maganda yung buhay mo. Alam mo bakit? Kasi dito pa lang sinisiguro natin na magkakaroon talaga ng savings ang every member na meron po tayo. Lahat ho. Every member, sinisiguro po natin dito na magkakaroon po sila ng savings. Kaya sinisiguro ko po, 'pag ito ay tatrabahuin po ninyo ng husto, kung ito po ay kakayurin po ninyo ng husto, I am pretty sure and I am convinced that you are going to have a better and brighter future in here. Maganda talaga yung magiging future mo dito. Sure na sure ako po diyan, 101%. Kasi naka-built in sa programa, okay. Now, pag-uusapan natin today is personal finance and financial literacy. Is nothing but knowing how to keep what you earn and do more with what you keep. Yun po yung ibig sabihin po niyan. 'Pag tayo po ay may kaalaman with regards to money, ang magiging resulta po diyan ay you will keep whatever you are earning and you are going to let this earning, itong savings na 'to na i-grow. Savings and investment po ang dialogue natin dito, ang pinag-uusapan. You cannot invest unless you first have a savings. Paano ka mag-invest kung wala kang pera? If you wanted to build a personal wealth, if you wanted to have something in the future, ito guys ha, if you wanted to have something in the future, you've got to set aside a certain amount of money today so that in that money na i-save mo, ito ay i-invest mo para etong investment na 'to ay magpo-produce pa ng mas marami pang pera para sa'yo. Tama po ba? Hello? Are we still here? Nandito pa po ba tayo? Now, ngayon pag-uusapan natin ano ba 'tong financial independence, 'no?
Ano ba yung ibig sabihin ng ibig sabihin ng financially literate? Ano ba yung ibig sabihin ng wealth, 'no? O kailan ba maituturing na mayaman na ang isang tao? 'Yan, pag-uusapan po natin 'yan. And along the way, ito po yung masagot po natin in our discussion. And in fact, a few of these questions already has been answered earlier, no? Earlier in our discussion. Okay? So, tuloy po tayo. Na ngayon, ito po pag-usapan natin. Ito po yung tanong. Where does your money come from? Okay. Ayan po, tatanungin ko po kayo. Pwede po ba paki-type po sa comment section po sa baba, saan ba galing ang pera na meron ka ngayon? Can you type it there in your comment section po sa baba? Saan po ba galing? Work. No, sabi ni Warren, work. Yung iba ho, saan po ba galing yung pera na meron ka ngayon? Yan, si Warren sabi niya salary, no? Salary. Mula sa work, salary. Yung iba ho, where does your money come from? Side hustle. Ayan, napakagandang term, no? Side hustle, sabi ni Leslie. Si Gina Evil, sabi niya, remittance from husband. Ay, napakaganda. Napakasarap ng buhay, remittance. Ano pa? Si Maribeth Kalimpong, sabi niya, salary. Yan. Yung iba ho, where does your money come from? Because the first step in solving the problem is to identify that there is a problem. So this is the reason why we really have to dig into it, to dive into it, so that we will have a good understanding on the things that we are doing. Marami po kasi sa atin na hindi po siniseryoso ang DPPI business because para sa kanila, okay na po yung income nila. Para sa kanila, okey na 'to. So, kaya hindi po nila sinerseryoso masyado yung DPPI business. Pero may mga tao din po tayo dito sa DPPI na sineryoso talaga kasi nakikita nila na ito po yung magiging, ah, source of eventually 'no, magiging source of their income, okey? 'Yan si Ma'am Priscilla sabi niya work, okey? 'Yan, tuloy tayo. Now, ito po pag-usapan po natin itong cash flow quadrant 'no. Alam ko po ito po ay medyo narinig na po ninyo 'to. Kadalasan ho 'pag nag-attend po kayo ng mga network marketing, business na seminar, ito po'y kadalasan ma-illustrate po. Ito po'y hango sa libro ni Robert Kiyosaki na Rich Dad, Poor Dad. Now, I would like to personally recommend that book. It's a very good book. If you have time, invest on it, buy on it, and read it. Okay. Now, ito guys, makikita nyo po dyan sa screen po ninyo na work for somebody else, work for yourself, go into business, and make your money work for you. Okay. Na dito po tayo sa unang sa left quadrant po. Ito mo muna yung pag-uusapan po natin. Yan, hello Miss Angel. Now, ito po yung tinatawag po natin na rat race. Okay, rat race. Work for somebody else. Now, guys, I want to make it clear. Employment is not bad. Okay? Let's put it that way. Employment is not bad. But if you think that you can do better by starting your own business, that is my recommendation. Okay? But employment itself, it's not bad. Now, what is it in there, no, while you are working for somebody else? Now, yung working for somebody else po guys, that is 8 hours. Standard is your 8 hours ay binenta mo po yan kapalit ng isang sweldo. Now, let us say for example, you are a minimum daily wage earner. So magkano ba yung minimum daily wage? Sabihin na lang natin 500 pesos. Yung 8 hours mo ay binenta mo for 800 pesos. Yun po yung ibig sabihin po nun. Yung 8 hours mo ay binenta mo po siya for 500 pesos in short. Now, compute natin. Magkano siya per hour? Okay ha? So 500 divide 8 hours equals
binenta mo ang oras mo for 62 pesos and 50 centavos. Yun po ang presyo ng oras mo. Okay, hello? Okay, Eto po, sandali, lagay natin sa screen. So, if you are earning 500 per day, divided by 8 hours, kasi 8 hours po 'yan, you are you are selling your time for 62 pesos and 50 centavos per hour. Ayan, sige, pakita natin, 'yan, para mas maintindihan po natin. Okay, ayan ho. If you are earning 500 pesos per day, kapalit ng 8 hours, ang ang income mo sa isang oras ay 62 pesos and 50 centavos. Now, ito po yung gusto kong itanong po sa inyo. Yang 62 pesos and 50 cents per hour, happy na po ba kayo diyan? Happy na po ba kayo diyan? Hello? O sino yung happy sa 62.50 per hour? Paki-type ng yes, yung hindi happy paki-type ng no. Sabi ni Gina, no daw, no. Hindi daw siya happy nun. Yung iba ho, are you happy with 62.50 an hour? Happy po ba kayo? Yan, si Ma'am Priscilla, no. Yung iba ho, si Leslie, no. Si Maribeth Kalimpong, no. Yung iba ho, may I know your answer? Sabi ni Warren, hindi po sapat. 62.50 per hour. Happy na po ba kayo dyan? Sa tingin nyo, sapat na yan. Sabi ni Lujin, Malolot, no. Hindi siya happy sa 62.50. Ito guys, palitan natin. Sabihin natin na ano, 1,000 pesos per day ang income mo sa pagtatrabaho. So ang per hour mo is 125 pesos per hour. Yan. O yan. Pag yan ang income mo, if yan ang kikitain mo 125 pesos per hour, happy na po ba kayo dyan? Happy na po ba kayo na kikita kayo ng 125 pesos per hour? O paki-type po diyan sa comment section po sa baba, para makita po natin yung ano yung magiging sagot niyo po diyan. Happy po ba kayo 'pag kumita po kayo ng 125 pesos per hour? Are you happy? Can you type it in the comment section para makita po natin? Yan, sabi dito, hindi pa rin po kasi mahal ang bilihin ngayon. Tama naman. Mahal ang bilihin ngayon. Sabi ni Warren, inflation, di ba? Sabi ni Gina, happy kung single life, pero kung pamilyado, parang hindi. Yan. Alam mo, kahit single din eh.
Kasi ang mga single din naman may mga tinutulungan din 'yan na pamilya. Si Miss Nova, single naman 'yan pero parang parang may 10 anak, eh. Kasi may tinutulungan na pamilya. Sabi ni Maribeth Kalimpong, "Not enough, not enough." Now, the reason why na pinakita ko po sa inyo, because marami po kasi sa atin ay nagiging komportable sa idea na, "Okey na 'to, at least kahit papaano meron po akong natatanggap na income o natatanggap na suweldo." Yun kasi yung nagiging mindset, eh, "Okey na 'to, okey na 'to, at least meron akong tinatanggap." Yun po yung nagiging kapalit dun, eh, okey na ako kasi meron naman akong tinatanggap. Pero in reality, it's really, really not okay. And in reality, you yourself knew that it's really not enough. Hindi po siya sapat. Kayo mismo alam po ninyo at nakikita po ninyo, 'di ba? And my point here is simple. If you knew that hindi po 'yan sapat, ang tanong ko po sa'yo, ano ba yung ginawa mo para ma-address ang problema na 'yan? Ano ba yung ginawa mo? Ano bang ano ba yung action steps na ginawa mo para kahit papaano ma-solve yang problema na 'yan? 'Di ba sabi mo na hindi sapat 'yan. Well, I agree with you, hindi yan sapat. Pero the question here right now is ano yung ginawa mo para ma-solve ang problema na 'yan? Sige daw, can you type it in the comment section below? Ano yung ginawa mo para ma-solve ang problem na 'yan? Sabi ni Warren, "Naghahanap po ng dagdag na pagkakitaan." Ayan, ito yung sagot, maghahanap ng dagdag na pagkakakitaan. Naghahanap po ng dagdag na pagkakitaan, 'yan, ang may sabi niyan si Warren. Now, 70% of the partners we have here in the PPI started as a part-time, then eventually became a full-time. Sabi ni Gina, "Find another source of income." Now, don't get me wrong, guys, I was once an employee of Pepsi Cola. Do you think it wasn't hard for me to make a decision to go into business? It was. It was a hard decision. But I always ask myself, am I worth the 125 pesos per hour? Am I worth it? Or, kasi sweldo ko during that time, only 4,500 eh. Mas maliit pa dyan. Di ba? Tama. You need to produce another source of income. You have to have a sideline income, a side hustle. Now, right now, you have the PPI as your side business, as your side hustle. Now, the reason why I present it to you, the reason why bakit ko pinakita po sa iyo to, so that you will really understand and that you really have to realize that you need to do something of your current income right now, because kung gipit ka ngayon, imposible hong hindi ka magiging gipit in the future kung wala kang ibang sources of income. Tama po ba? Kasi if you allow yourself not to do anything about that situation, it will never change. Hindi ho magbabago ang situation. Hindi ho magbabago ang situation, mga kapatid. So for things to change, you have to do something different today.
Para ho maiba ang magiging situation bukas, you need to do something different today. Now, if you are already with us here in DPPI, my challenge here is you do the business well. And if you are really attending seminar, dalawang parte po ang negosyo po natin. Yung negosyo po natin is you sell property and the second one is to build your team para magkakaroon po kayo ng long-term leverage income. Ang negosyo po natin dito ay yung pagbuo po ng team. 'Yun ang negosyo po natin. And I hope by now you already understand that if you really wanted to have a long-term income, there is really no other way except to build your team. I know it's difficult. I know it's hard. That is the reason why we have trainings, we have workshops, we have seminars. The reason why we provide that is because we here in the management wanted to help you build your business. Gusto namin na matulungan kayo na i-build yung negosyo. And that is exactly the reason why we are putting up all of these trainings and seminars. Okay? The next one is work for yourself. Yung isa ho is working for somebody else. Yun po yun. Tinitrade mo yung 8 hours mo for a certain amount of money. Ang second ho is when you work for yourself. Ano po ba tong work for yourself? Ito po yung mga self-employed. Okay? Now, ito po yung mga self-employed. Now, I want you to understand, ang self-employed po ay hindi po siya nagnegosyo. Akala lang po niya nagnegosyo siya, pero hindi po siya nagnegosyo. Pag ikaw ay self-employed. Bakit ho? Because yung limitation ng income ay nakadepende po siya sa magiging resulta ng kayod mo. Okay, bigyan ko kayo ng example. Ang tricycle driver po ba ay self-employed? Ito, tanong natin. Ang tricycle driver po ba ay self-employed? Oh, sige daw. Ano yung sagot nyo dito? Oh, can you type it in the comment section sa baba? Ano po yung understanding niyo po dito? Ang tricycle driver po ba ay self-employed? Yes or no? Oh, yes, self-employed. Okay. Yung iba, anong tingin niyo sa tricycle driver? Self-employed or hindi? O, type niyo po diyan kung yes, type yes, kung no, type no. O, ganun lang. Okay. Ito guys, ang isang tricycle driver ba 'pag hindi po siya namasada on that day, may income po ba siya or wala? 'Pag ang tricycle driver ay hindi po nagbiyahe sa isang araw, meron po ba siyang income or wala? Hello? Ano po yung sagot natin dito? Ang isang tricycle driver po ba 'pag hindi siya pumasada sa isang araw, meron po ba siyang income or wala? Then wala. Sabi niyo wala po. Okay. So ibig sabihin, kung wala siyang gagawin, wala siyang income. Tama po ba? Okay? Type natin, ha. So meaning, ang self-employed ay kung wala siyang gagawin, wala rin siyang income. O yan, sige. Kunin natin yung pulso ng masa. O yan. O kailangan po niya maghanap ng pasahero para kumita, o wala. So,
Yan ang question na nasa screen po ninyo. So meaning, ang self-employed ay kung wala siyang gagawin, wala rin siyang income. Yes or no? Yes, 'di ba? Kung wala siyang gagawin, wala siyang income, okey. Now ito, ah, aircon technician, self-employed 'yan. Kung walang magpapaayos ng aircon, 'di ba? Kung walang magpapaayos ng aircon, wala din po siyang income. Vulcanizer, vulcanizer, kung walang magpapa-vulcanize ng gulong, wala rin po siyang income, tama po ba? Self-employed 'yan. O ito, gawin nating medyo medyo professional, okey, abogado, lawyer. Ang lawyer ba 'pag walang kliyente meron bang income? Ang lawyer ba 'pag walang kliyente meron bang income? O yan, pare-pareho ito professional, eh. Ang lawyer ba 'pag walang client meron bang income? Yan, sige daw, kita natin. Ano yung sagot niyo diyan? Ano yung sagot? Eto, kasi yung pinag-usapan natin mga pipitsugin nga ano 'to, eh, trabaho, eh. Eto, abogado. Ang lawyer ba 'pag walang client meron bang income? Wala. Doktor, ang doktor ba 'pag walang nagpapagamot meron bang income? Hello? Ang doktor ba 'pag walang nagpapagamot meron ba siyang income? Wala. Tama, wala. Eto next nga question. Type ko muna para mapakita ko sa inyo. O yan, ano yung sagot niyo diyan? Sige daw, eto, ano yung sagot niyo diyan? Ang DPPI agent ba 'pag walang benta may income ba? Sige daw, ano yung sagot niyo po diyan? Hello? Anybody home? Ang DPPI agent ba 'pag walang benta may income ba? Hello? Yan, ito magandang sagot 'to, oh. Meron po if naka-build ng team. Yan, gusto kong sagot na 'to, eh. Ito sabi ni By Richard Ne, sabi niya, "Of course wala din." Yan. Now, dalawang istorya ang meron tayo dito. Yan, ito, meron if my team, yan. So ngayon more or less naiintindihan na ninyo, nakukuha na, naka-capture na ninyo. All of us were going to sell a property of course, 'no? Because the only way na merong pera na papasok is kung meron kang benta. Now, always remember na ang bibentahan mo ng project ay siguro bibili lang sa'yo ng bahay once in a lifetime. Kung bibili man siya ng pangalawang beses siguro, ah, bonus na 'yon, okey? So malamang ang isang tao or isang pamilya bibili lang sa'yo once in a lifetime, two at most. So meaning, your income is dependent kung ikaw ang mindset mo ay magbenta ka lang, ahente ka lang, okey? Klaruhin natin 'to, kung ang mindset mo ay ahente ka lang, nakadepende ka lang sa magiging resulta ng benta mo.
So kung wala kang benta, wala kang komisyon. Tama ito pong ibang comment dito na meron kang team. 'Pag meron po kayong team, meron po kayong downlines kung tawagin, yun ang magiging source ng passive income mo in the future. Marami po sa DPPI ang gano'n. Look at Miss Noveline Alcober. She's earning a substantial amount of income because meron siyang team. Hindi ho siya zero every month. Bakit ho? Kasi merong team. At yung team niya, tinuruan niya paano gawin ang negosyo. Nakapag-produce po siya ng another consultant na si Teody Baynosa. Si Teody may income kahit ho magbabakasyon yan sa Calatrava, Negros Occidental. Alam mo bakit? Kasi meron siyang Angel Dorde na gumagawa ng negosyo, meron siyang Nilo Equibal na gumagawa ng negosyo. May Sara Subosa, may Gina Sumili na gumagawa ng negosyo. So tuloy-tuloy yung magiging income niya via the leverage income. Di ba? So in short, dito sa DPPI, you will be able to enjoy a long-term passive income if you are going to build the business. And the way to build the business is by recruiting people into the business. Suggestion ko if you are starting in this business, gawin mo ang dalawang bagay. Magbenta ka at mag-recruit ka. Gawin mong lifestyle ang pagre-recruit. Kasi yung recruit mo na yan ang magbibigay sa iyo ng long-term residual passive income. Doon naman sa pagbibenta mo, may suggestion ako. Mag-invest ka on learning how to do Facebook ads. Aralin mo paano gamitin ang Facebook ads para ikaw ay mag FB boosting ka na. May training tayo, no? May training tayo diyan sa opisina sa Lapu-Lapu ngayong April 20 at saka April 27. At sa Danao po, meron po tayo April 13 para po sa Facebook ads ng mga workshop po yan. Mag-attend kayo. Or pag-isipan nyo, mag-invest kayo ng sarili nyong website. No? One-time payment lang po yan, 3,999 at lifetime mo na yan gagamitin. May website ka na. Just in case meron kang inquiry, may website ka na pwede mong maipakita. Invest ka on the online selling platform like Lamudi, Propet, Carousel, One Property, at marami pang iba. Ask your upline on all of those online platform. Di ba? Because the next stage, para makaalis po kayo dito sa rat race na to, is the only way for you is to go into business. The moment you go into business, you will be able to multiply your income 2 times, 3 times, 4 times. Now, ito po yung gusto kong maintindihan nyo. Ang bawat isa po na tao sa buong mundo, no, lahat po ng tao sa buong mundo ay meron lang pong 24 oras. Meron lang pong 24 hours a day. And that is totally impossible na merong tao na merong 25 hours a day. So kung ganon ang situation, then paano siya kikita ng malaki pang pera kung meron lang siyang 24 hours a day na magtrabaho? The question na malaki actually is, bakit may mga tao na total pareho lang naman kaming 24 hours ang meron? Bakit mas malaki yung kinita niya kaysa kinita ko? Isa lang po yung sagot ko. Yung tao na yon na malaki ang kinita, kahit pareho kaming 24 hours na meron, malaki ang kita niya kasi marunong siyang mag-multiply ng oras niya. So paano ka ba mag-multiply ng oras mo? The only way for you to multiply your oras is when you recruit another person. Pag nag-recruit ka ng isang tao, yung oras mo na 24 oras ay nadagdagan po ng another 24 hours. Tama po ba? Bakit? Kasi
Yung oras mo, tinatrabaho mo, yung oras niya na ni-recruit mo, kung ano yung magiging resulta niya, ang may portion ka sa kita noon. Hello? Are you still there? Or yung iba umalis na, eh, kasi 13 na lang ang natira. Kanina umabot tayo ng 20 plus. Umabot tayo ng 22 audience. Ngayon we only have 13. Umalis na kasi medyo masakit na yung pinag-uusapan, eh. So my friends, this is this is what I really want you to realize. You have a business here in DPPI. Huwag niyo pong sayangin po 'yan. So ano yung magiging resulta if you're going to have your business? Your team is your business. The moment mamomultiply yung oras mo, yung income mo rin ay magmumultiply po yan. Directly proportional po yan. So kung gaano karami ang tao na gumagalaw sa baba, ganun din ang posible na kalaki ang magiging income mo in the future. So ibig sabihin, na-multiply mo yung oras mo, na-multiply mo yung income mo, so ang mangyayari po niyan, magkakaroon na po kayo ng extra money na pwede mong i-save and at the same time, pwede mong i-invest para kumita pa ng maraming pera. Kaya tingnan niyo po, sa baba po ng go into business, make your money work for you. Make your money work for you. So if you have worked so hard in our business, you are able to gain a good income here in our business, then definitely you are going to have savings. Then dito po sa DPPI, meron po tayong programang a timeshare program. Ang purpose po ng timeshare program is for you to be able to earn dividends one day. Pag kumita po kayo ng dividend, base po dun sa na-invest mo na pera dito sa timeshare program natin, well, anong tawag po dun? Money is working for you. Tama po ba? Pag ikaw ay kumita sa pera na i-invest mo dito sa timeshare program na meron ang DPPI, pagdating ng panahon na tatakbo ang negosyo natin into the rental business, magkakaroon po kayo ng dividend. Pag magkaroon po kayo ng dividend, ibig sabihin yung pera na nilagay mo sa isang investment dito sa DPPI, yan ang magtatrabaho para sa iyo para mag-produce pa ng mas marami pang income. Tama po ba? Hello? Are we good? Naintindihan po ba natin? Overtime lang tayo ngayon, ha, kasi napakaganda po ng topic po natin. Because the moment you let the money work for you, yan, puwede ka ng magretiro na komportable. Pero hindi mo magagawa yan hangga't hindi mo umpisahan na mag-save. Okay? So you've got to start saving. So ito yung suggestion. Kung ikaw ngayon ay nagtatrabaho ka sa isang 8-hour job, ang pinaka-suggestion ko, mag-build ka ng negosyo mo dito sa DPPI. So paano mo i-build yung negosyo mo sa DPPI? Mag-recruit ka. Kumuha ka ng tao. At the same time, magbenta ka rin gamit ang platform. Mag-invest ka kung paano gawin ang Facebook ads, paano gawin ang mga online selling platform, or better yet, mag-invest ka ng isang website para sa'yo, para ikaw mismo meron kang sarili mong website. Para pagdating ng panahon, kikita yung negosyo mo, makapag-invest ka dito sa rental business na meron tayo, property management. Yung pera na ilalagay mo dito, ikukuha natin ng isang unit at eto pa'y parerentahan natin at magkakaroon po kayo ng dividend. So anong nangyayari? Ano ang nangyari sa pera mo? Yung pera mo ay nagtatrabaho pa ng mas marami pang mai-produce na pera.
Ito po yung recommendation para pagdating ng panahon, puwede ka ng umalis sa trabaho mo. Kung ikaw ay isang self-employed, work for yourself. Kung ikaw ngayon dito sa DPPI ay sa sobrang tagal ng panahon, nakatutok ka lang sa pagbebenta, ito po yung pinaka-suggestion ko. You start building your team by getting new people into the business. Kung ikaw ngayon ay nasa stage ka pa na hindi ka pa nag-build, hindi ka pa nag-recruit kasi, magbenta ka lang muna, that's okay. But I would highly encourage that you start building your business by getting people into the business. Commit to yourself at least to recruit one person a day. Hindi na masama po yun. If you commit to yourself that you're going to prospect at least one recruit per day, malaki po ang magiging impact niyan in the future. Hanggang pwede ka nang mag-resign sa trabaho mo at mag-concentrate ka na sa negosyo na meron ka. We have a lot of people like that. Jody has been working sa Series Bus for 14 years. Miss Nova has been working in one of the stores in Robinsons for 8 years. Today, they're going full-time. You have Jackie Rafols that used to be working in Jollibee. Right now, is doing full-time. Adonis Bacayo used to be a part-timer, but now full-time. Mary Ann Rafols used to work in Robinson's supermarket for 12 or 13 years. Right now, doing the business full-time. Marami na ho tayong success story dito. Kaya na-prove ko na po na etong negosyo natin ay kaya talagang baguhin ang buhay natin. You just got to do something with the business every single day. Yun lang po, no? I cannot promise you heaven in our business. But I can guarantee you that it will really give you the result that you really wanted if you are going to work for it. Paano ko nalaman? Ako ang gumawa ng marketing plan ng kumpanya na 'to. That's why I know. 'Di ba? Are we learning so far? Pasensya ha, nag-overtime tayo ngayon. So whether you are working or you're a self-employed, you can always cross to the other side. The goal is to really go into business and make your money work for you. That is the goal. That is the ultimate objective. Okay? Now ito, pag-usapan din naman natin. Kanina po pinag-usapan natin where does your money come from? Ngayon, pag-usapan din po natin where does your money go? Your money goes to payables. For singles, support for parents or probably relatives. If you're married with children, education. Household expense, tubig, kuryente, grocery. Kung meron kayong sasakyan, bumibili din po kayo ng insurance ng sasakyan nyo. And of course, insurance para sa sarili natin. Other expenses na pwedeng magiging additional expenses. Birthday parties na mga pinupuntahan natin. Mga gifts para sa mga pamangkin at sa mga kakilala natin. Or probably trips, no, small trips. Local or international, may expenses po 'yun na involved. And these are actually the things na ito po yung mga dapat po nating kahit papaano paghandaan. 'Di ba? Because these are real expenses, no? These are real expenses na nangyayari talaga sa araw-araw. Now we've got to face the reality. This is a vicious cycle. Paikot-ikot lang po 'yan. Now if you think na wala pong kalabasan ang pagiging pulubi, I want you to know that you're wrong.
'Pag ikaw ho mananatili where you are right now, wala kang savings, tapos kung anong meron kang trabaho ngayon nakokontento ka na lang diyan, tapos yung yung iba na mga possible na magiging expenses niyo, emergency sa bahay, merong nagkakasakit, at iba sa atin meron pang mga pinagkakautangan. If hindi hindi kung hindi mo gawan ng solusyon 'yan, then we will gonna be really, really, really be facing the vicious cycle of poverty. Pero kung ikaw mismo ngayon, alam na alam mo ang situation na meron ka, then you've got to do something about it. Hindi ho solusyon, hindi ho solusyon ang pagpangutang, hindi ho solusyon na galawin yung savings niyo, ang solusyon ho ay i-increase ang income na meron ka. Hello? Ang solusyon ho ay i-increase ang pera na meron ka. That is the solution. Because if you are not going to do something about it, my friend, yan ang mga realidad that you and I will be facing. Masakit, pero totoo yan. Masakit, pero totoo yan. So where are you now? Saan ka na ba ngayon sa financial standing mo? Alam mo ba ngayon kung ano yung status ng finances mo? Kasi sabi ko pa nga earlier, the first step in solving a problem is knowing that there is one. So if you were not able to understand or know na kung hindi mo alam na meron kang problema diyan, you will never be able to solve such a problem, 'di ba? Kasi yun po yung first step in solving the problem, eh. The first step in solving the problem is identifying that there is one. Okay? So paano natin makikita 'yan? Now, my suggestion is you write all of the things that you will be spending. Okay? Ayan, mga sample lang 'yan na pinakita ko po diyan sa screen po ninyo. May pinakamadali pong suggestion is you get a piece of notebook, a small notebook, lagay mo 'yan sa bag mo, bitbitin mo 'yan. 'Pag magkakaroon po kayo ng mga expenses, isulat niyo po diyan. Sulat niyo. Kahit bumili po kayo ng ice water, bumili kayo ng soft drinks, isulat niyo. Isulat niyo lahat ng mga expenses. The reason why I want you to write it is because I want you to see that expenses kung baka meron kang puwedeng alisin diyan. Uy, nakikita ko parati pala akong nagsa-Starbucks, tatanggalin kong Starbucks. Uy, parati akong nag-eat all you can, tatanggalin ko yung eat all you can. Uy, parati akong umiinom ng soft drinks, ngayon hindi na ako magso-soft drinks. Uy, parati akong bumibili ng bottled water, ngayon magbibitbit na lang po ako ng water everyday, hindi na ako bibili ng bottled water. You get my point? Hello? You get my point? Parang tulog na lahat, ah. Tapusin na natin 'to kasi tinutulugan na ako. Okay? So you write it. That's the first step in financial planning, no? The benefits of having a sound financial plan is that you are going to keep track of your expenses. 'Pag na-keep track niyo po yung expenses po ninyo, it will help you avoid mistakes. Then it will help you make smarter decisions. Na if ever meron kang bibilhin, let's say for example, gusto mong bumili ng bagong cellphone. Ngayon, dahil gusto mong bumili ng bagong cellphone, ngayon titingnan mo yung expenses mo. Uy, dito sa expenses ko every month parati akong nagkakape sa Starbucks. Sige, tanggalin ko na 'tong Starbucks na 'to. I'll remove this para mai-save ko yung money na instead na magsa-Starbucks ako,
I'll set it aside in order for me to buy a cellphone. Uy, I always drink soft drinks, oh. Sige, I'll remove soft drinks para madagdag naman 'to sa pambili ng cellphone. Uy, parati akong nagta-taxi. So hindi na ako magta-taxi, magje-jeep na lang talaga ako or sasakay ako ng series bus. Because it will help you make a smarter decision. You know what? What we do if we wanted to buy something tapos hindi natin kaya, pumupunta tayo kay Home Credit. Home Credit na lang muna ako kasi, total hulug-hulugan lang naman 'to for the number of months. Hindi mo ba inisip na dati ka ng kapos dun sa mga babayarin mo, tapos dinagdagan mo pa ng Home Credit? Lalong lalong lumaki yung mga monthly na bills mo kasi nagdagdag ka, eh. Tama po ba? Hello? Am I right? Because we really need to be conscious with that, 'no? 'Pag ito'y sinusulat mo, nililista mo yung mga expenses, it can insulate you from the turbulence in economy. Kung meron po tayong pagbagsak ng ekonomiya po natin, alam mo kung alin po dun ang puwede mong i-squeeze out for your budget. And you will be in a better position to let your money work even harder for you, 'di ba? Income expenditures can be classified as follow, 'no? Ito po yung classification sa mga ginagasta po natin. Consumption sa bahay, grocery, pagkain, wala po tayong magawa po diyan, eh. You've got to eat. Hmm. So, kailangan mong i-factor po 'yan. Then utilities, tubig, kuryente, kasi kailangan mo talagang magbayad ng tubig at saka kuryente or else wala kang tubig, wala kang kuryente. Those are consumptions. Bayad sa school, baon ng mga bata sa school, those are consumptions. Now, protection, 'pag meron kayong sasakyan, ang fuel is consumption, pero yung insurance ng sasakyan, protection po yun. 'Pag yung bahay mo naka-mortgage po yan, kailangan mong kumuha ng fire insurance, protection din po yan. Ikaw mismo na nagtatrabaho, kailangan mong bumili ng insurance kasi kailangan mong i-protect ang sarili mo just in case magkasakit ka, yung pamilya mo ay maiiwanan mo ng kahit papaano ng insurance. Then portion of your money na kinikita mo dapat may mapupunta po sa savings. Uunahin mo talaga 'yan. And of course, taxes. Wala tayong magawa diyan, eh. Magbabayad at magbabayad talaga tayo ng taxes, 'no? So these are the things where our money goes. So you just have to total it, yung magkano yung kinita mo, minus lahat dun sa mga expenses mo, yun po yung natira na magiging net worth mo, yun yung halaga mo. Let's say for example, kumita ka ng 100,000 sa isang buwan. Tapos ang total na liabilities mo, total na gastusin mo ay umabot ng 80,000. May natira ka na 20,000, yan po yung halaga mo. Yan yung net worth mo. Yun yung halaga mo, 20,000. Okay? So kung gusto mo ang lumaki yung halaga mo, dapat babaan mo yung gastos mo para mas malagiging malaki yung matira sa pera mo. Therefore, lalaki at lalaki yung net worth mo. Do we get it? Naintindihan po ba natin? Walo na lang yung audience ko, kawawa. Eh. So ito po yung cash flow game, eh. Actually, I'm about to end, okay? Now, the source of our income could either be from a job or a profession. That is most common. It's either you have an 8-hour job or you have a profession like doctors, lawyers, and of course, a real estate agent, part of profession po 'yan. Now, of course, of those income, you are going to have your expense. Now, kung ikaw ay magpapalabas ng pera, make it into a point na yung income mo ay hindi po siya diretso sa mga gastusin na kung tawagin po natin ay liabilities. Liabilities, ibig sabihin,
may ginastusan ka, pero yung ginastusan mo ay hindi po nagbigay ng pera pabalik. Liability po 'yan. One example, ang kotse po ay importante po 'yon kasi mobility po 'yan natin, pero liability po siya. Bakit 'to? Kasi yung pera, yung kotse na binili mo ng 1,000,000, every single day ay bumababa po ang value nun, liability po 'yon, okey? So, liability is money going outside, 'yan po yung liability. So, dapat ito po yung suggestion ko, 'pag meron po kayong income, of course, tingnan mo yung mga expenses. Now, dun sa expenses, make sure na after dun sa mga consumables, budget mo po yun, no? I-budget mo siya, tubig, kuryente, konsumo sa bahay, tapos mga babayarin and everything, and all others, pag na-set aside mo na yan, whatever money is left para sa'yo, ilagay mo siya sa income generating asset. No, ilagay mo siya sa income generating asset. One of the best income generating assets is real estate property. So in kaso hindi mo pa kaya na mag-invest sa isang unit na bahay or isang unit na condo, you join with our investment program dito sa DPPI sa property management para magkakaroon po kayo ng dividend. So ayun, kung ano yung pera na inilagay mo diyan, ay magkakaroon po kayo ng dividend pagdating po ng panahon. So may income. So yung asset na meron ka, yung investment na meron ka ay patuloy po siyang nagbibigay po sa iyo ng continuous income. Kaya nakikita niyo po yung araw, nilagay mo yung pera mo sa isang asset, babalik sa iyo at babalik in terms of income. Okay? So dapat po yun po yung dapat natin na mindset. Okay? And I think I'm going to end it here. Okay? Ito po yung phase ng buhay po natin. There are only 4 stages. Your startup stage, your build-up stage, your fine-tuning stage, and your retirement stage. Now, it's up to you. You're going to identify where you are right now and where do you want to be in the future. Now, the goal of everyone is to really be able to have a good retirement. Tama po ba? Okay? Now, if you really wanted to have a good retirement, then definitely you're going to prepare it today. Now, if you are starting a business right now, if you are currently also working right now, you have an 8-hour job, and you are also a member here in DPPI, and you wanted to start a business because you wanted that you are going to have a financially secure future. Now, this is what I would like to suggest to you. Now, if you're starting up with a business here in DPPI, I want you to give it a start. Now, learn everything that you need to learn. You attend training, seminars, workshop, site tours, and PKS. Everything that you really need to know. Because the only way for you to really be able to make money is when you are knowledgeable of the business na meron ka. Basic logic po yan. You need to earn and you need to learn before you earn. Okay? So that's the way in order for you to really start it up. Now, the next thing is you start building up your business. How are you going to do that? Now, for you to be able to build up your business, you're going to do 2 things. You're going to do selling and you're going to do recruiting. Now, for selling, I suggest you learn Facebook ads, learn to probably take a look at the online selling platform like One Property, Profit, Lamudi, Carousel, and many more. Or probably invest on a website para meron kang long-term na investment for your business. So that for your selling business. That's the first one, selling. The second one is you build your team. You start and begin recruiting people into the business, 1 person a day. Try to make it into a point that you are going to start recruiting people into the business. 1 person, 1 prospect a day. Make it your goal. So that would be your build-up stage. Now, the third one, if you already have your team, now start fine-tuning it. How are you going to fine-tune it? You are going to fine-tune by mentoring your leaders in your business. Now,
eventually, doon po sa mga downlines na meron ka, may makikita ka po doon na kung tawagin po natin leaders in your business. I want you to start mentoring those people, spend time with them, mentor them in becoming a real estate entrepreneur, not just a real estate agent. Entrepreneur ho, negosyante. Mentor them, teach them everything that they need to learn, not just in terms of how to sell, but of course in terms of how to handle the business. That's the fine tuning stage. If you are able to do well with one, two, and three, you've got a good number four, which is retirement. Magiging secure na yan, retirement mo in the future. Okay? So that would be the four phases of our financial life. And I end with this one. Okay? Friends, everything of what you have heard today, probably at first it will really not make any sense. And probably hindi po siya magsisink in agad. My suggestion is you listen to this video once again. Anyway, this video will be stored in DPPI FB group. It would stay there. Okay? Review it. Listen to it again. Now do me a favor. Share it to your downlines. Share it to your downlines that they may understand so that sama-sama ho tayong makibaka against poverty. I am going to wage war against poverty. And that would be my passion. That would be my goal that all of us were going to be rallying behind, solving, fighting against poverty. One day, we will have a better place, a better Philippines for all of us. Okay? We're doing this so that it can help a lot of people. No? So, bago ho ako mag-close, I want to remind that tonight we will have our recruitment seminar. If meron po kayong invited guests, tell them to please come on time. Don't be late because Queenie and Miss Nova will start the Zoom call on time po tayo po dyan. Okay? Then, tomorrow, we have a lot of face-to-face seminars. You just have to ask your downline for possible schedules. Okay? Thank you very much. I'm sorry na medyo nag-overtime tayo, mga 30 minutes, but this learning session is so good. No? Please review it. No? Review it. Thank you, and God bless you all. Bye-bye.